Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romeo Lasso ng Pateros Evangelical Church. Nandito po tayo sa ating online service sa gabing ito. Ngayon po, pag-uusapan po natin ito tungkol po sa tinatawag nating paano magkakaroon talaga ng tinatawag ng totoong tagumpay sa buhay. Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa pinanggagalingan ng tagumpay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Lord, maraming salamat. Sa buong araw nito, nakita namin na kami nagtagumpay at alam po namin ito'y dahil sa inyo. Kasi hindi naman namin magagawa ang maraming bagay, hindi namin masasabi ang maraming bagay kung hindi sa tulong po ninyo. Kaya sa gabing ito, muli umihingi po kami ng tulong, ng guidance dahil kailangan po namin ng karunungan at kaalaman para maunawaan namin ano bang ibig sabihin ng totoong tagumpay. Kaya muli, inaasahan po namin ang inyong Espiritu Santo na siyang papatnubay mangunguna po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, sabi po dito sa awit 33, 16, 17, si Haring David po nagsabi nito, di dahil sa hukbo, hari nagtagumpay, ni dahil sa lakas, nagwagi ang kawal, kabayong pandigma, di na kailangan upang sa digma ay kamti ng tagumpay. Di makakaligtas, lakas nilang taglay. So base dito, ang tagumpay daw hindi dahil doon sa meron kang kabayong pandigma, no, meron kang maraming armas, malakas ka, no, merong dahilan kung bakit merong tagumpay. So, ang tanong, paano ba nagtagumpay sa laban si Haring David? No, kasi inisa-isa niya. No, bagamat hindi niya nasabi lahat dito, pero meron tatlong factor na nagsasabi kung bakit siya nagtagumpay sa lahat ng klase ng laban na kanyang hinarap. Unang-una, no, nagtagumpay siya kasi mahal niya ang Diyos. Para tayo magtagumpay, mahalin natin ang Diyos. Sabi rito sa awit 33, 18, 19, ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi hahayaang sila'y mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. So again, makikita po natin, actually, itong sa story ito, makikita natin, nung panahon nila Moises to no, meron ganitong sitwasyon no, nagugutom yung ibang lugar, pero sila hindi nakakaranas ng gutom. No? Kahit magtagutom daw, sila ay binubuhay. Bakit po? Kasi kakampi natin si Lord sa mga pagkakataong ganito. Sabi rin sa unang Pedro 3:12, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon. Ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. O, hindi ba maganda yan? Pagkakakampi natin si Lord, palaging nakatuon yung kanyang pananaw sa atin, talagang mas matindi pa to sa CCTV. Kasi ang CCTV naglolobat. Ang CCTV nasisira. Pero to si Lord, talagang nakikita niya lahat sa atin. No? Nakikita niya. At ito maganda. Ang ating panalangin ay pinakikinggan. Ito po ang pinakamaganda sa lahat. Di ba napakasarap po nito? Malaman mo na yung bawat sinasabi mo, pinakikinggan at merong kasagutan. Ito po ang maganda sa Diyos sa pinaglilingkuran natin. No, hindi tayo tumatawag sa basta-basta kung ano-anong mga bagay dyan na wala namang pandinig. No? Hindi nakakalakad, hindi nakakakita. Pero ito, maliwanag na maliwanag, sabi rito, ang mata ng Panginoon ay nasa atin. Siyempre, of course, dapat matuwid tayo sa harapan ng Diyos para makita natin, maramdaman natin yung kanyang talagang pagkalinga. No? Hindi sasalungitan ng Diyos yung ating mga sinasabi. So, una, dapat mahalin natin ang Diyos. Pangalawa, no, siyempre, mahal mo na ang Diyos umasa ka na ng tuluyan sa Kanya, letter B. Umasa tayo sa Diyos. Sabi dito sa awit 33, 20, 21, tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa. Tulong na malaki at sanggalang siya. Dahil nga sa Kanya, kami natutuwa, sa Kanyang pangalan ay nagtitiwala. So again, kung meron man tayong dapat pagkatiwalaan, no, pwede natin pagkatiwalaan yung ating magulang natin, yung ating asawa, ating anak, kaya tandaan natin may limitation yun. May hangganan yun. Kaya sabi nga rito, dapat ang tanging pag-asa natin ay walang iba kundi ang ating Diyos. No? Again, hindi ko po sinasabi na baliwalay po yung magulang
baliwala yung mga anak, baliwala yung asawa. Hindi po yun. Ang sinasabi rito, yung total na pag-asa natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Kasi yung ating asawa, yung ating mga mahal sa buhay, may limitation. Pag nawala na yan, ano nang ngayon mangyayari? Kaya dapat yung ating tiwala ay nasa ating Panginoon. Kaya sabi nga rito, kami natutuwa. Ano po ninyo pag nagtitiwala tayo sa Panginoon? Marami tayong mga bagay na mararanasan. Marami tayong bagay na ma-experience na hindi natin iniisip na mararanasan pala natin yun. No, may mga bagay na ipararanas sa atin ng ating Panginoon. Of course, hindi lang yun sa nakapunta ka sa ganito, no? Hindi lang po yun. Actually, ang isang napakagandang, napakasaya yung meron kang nadala sa Panginoon na nagbago buhay, na tayo ang naging dahilan. Hindi ba nakakatuwa po yun? Na meron kang naakay na tao, na natulungan mo, at nagbago buhay. Di ba nakakatuwa po yun? No? Ganun po ang gusto ng Diyos. No? Pero ito, magagawa lang natin kung umaasa tayo sa ating Panginoon. Actually, ito rin po ang utos ni Haring David sa kanyang mga nasasakupan. Sabi niya rito sa awit 27:14, kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya, at huwag manghinawa, kay Yahweh tayo magtiwala. Paulit-ulit sinasabi ni Haring David na kay Lord tayo magtiwala. Tingnan nyo isang hari hindi nagtitiwala doon. Of course, hindi ko sinasabi na wala siyang tiwala doon sa kanyang mga sundalo. Matatapang yung mga sundalo niya. Marami siyang kayamanan. Pero again, hindi yung totally doon mo isasalig ang buhay mo. Ginagamit lang sila ng Lord. So kung sila ginagamit ng Lord, pumunta ka na doon sa pinanggagalingan ng source ng pagtitiwala. Walang iba kundi ang Diyos. No. Wag na tayong wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Lumapit na tayo sa ating Panginoon kasi nasa Kanya yung tinatawag po nating tagumpay. Again, pag minahal natin ang Diyos, hindi pwedeng hindi tayo magtagumpay. Kapag umasa tayo kay Lord, hindi pwedeng hindi tayo magtagumpay. For sure, 100% magtatagumpay tayo. No? Kaya sabi ni David, paulit-ulit, kay Yahweh, tayo magtiwala, inulit na naman, manalig ka sa Kanya, at huwag maghinawa, kay Yahweh tayo magtiwala. No? Si David, market, paulit-ulit. No? Pagpapatunay lang ito, na yung kanyang tinatawag na tiwala, at ang inaasahan niyang tagumpay, ay sa pamamagitan ng pagmamahal kay Lord, at pag-asa. At pangatlo, makikita natin kung bakit tagumpay palagi si David, is yung letter C, tumawag sa Diyos. Palaging tumatawag sa Diyos. Awit 33:22, ipagkaloob mo na aming nakamit, o Yahweh, ang iyong wagas sa pag-ibig. Yamang ang pag-asa sa iyo'y nasasalig. Again, ito isang klase po ng pananalangin. Lumalapit, tumatawag. No, kaya sabi, ipagkaloob mo na aming nakamit. No? So, ibig sabihin, pagpapatunay lang ito, na lahat ng makakamtam natin, kaloob lang ng ating Panginoon. Pero basta na lang ba dumating ito? No. Lumapit si David, nanalangin siya. Kaya sabi rito, patuloy na tumawag sa mapagmahal na Diyos. Sabi rito sa awit 6:4, magbalik ka, o Yahweh, at buhay ko'y iligtas. Hanguin mo ako sa pag-ibig mong wagas. Bakit? Sinabi ito ni David. Kasi naranasan po niya yung pagkakalubog sa pagkakasala, pagkakamali, pero inahon siya ng Lord. Kaya sinabi niya, magbalik ka, o Yahweh. Kasi ang tanging magdaalis po sa atin sa presensya ng Panginoon, walang iba po kundi kasalanan. Pag nakagawa tayo po ng mali, lumalayo yung presensya ng Diyos sa atin dahil hindi kaya ng Lord na manatili kapag sa kasalanan, hindi makakatagal ang Lord sa atin kapag tayo makasalanan. Kasi napakabanal po ng ang Diyos na ating pinaglilingkuran. No? Kaya sabi niya, awit 6:4, magbalik ka, o Yahweh, at buhay ko iligtas. Hanguin mo ako ng pag-ibig mong wagas. Talagang, pag naranasan po natin yung pagmamahal ng Diyos, manghihinayang tayo pag biglang nawala tayo sa Kanya. No, kaya nakakahinayang kung aalis tayo. Kaya pala sinabi rin sa unang Korinto 15:57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pong tagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Natatandaan po ninyo yung kanyang muling pagkabuhay? Isang pagpapakita po yun ng tagumpay.
No? Magpapakita po yan na meron tayong pag-asa. No? Kaya sinabi rin po rito sa Roma 3:23, sabi rito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo makasalanan. O ikaw, pati ako, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo hindi tayo nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos. No, bakit? Kasi marumi po tayo. Napakarumi po natin. Pero ito po maganda. Sa verse 24. Ngunit, dahil sa kanyang kagandahang loob, na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siya nagpalaya sa kanila. Tayo po, napatawad sa ating kasalanan, ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa verse 25, na binabasa po natin, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Again, ito po makikita po ninyo dito no, sa binasa po natin, wala pong pangalan ng sinabi na pangalan ng reliyon para tayo maligtas. Dahil wala pong pangalan ng reliyon o sekta na magpapalaya sa atin at magpapatawad sa ating kasalanan. Walang iba kundi ang tanging magkakapagpatawad lang sa atin ay sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya sa krus para sa akin, para sa iyo. Ang gagawin na lang po natin, sasampalataya tayo sa ginawa niyang ito. Bakit? Sabi niya rito, ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Kaya pala ginawa ito ng ating Panginoon, ng ating Ama na nasa langit, upang patunayan na siya'y matuwid. Sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Lahat po tayo. No? Tingnan niyo po yung dakilang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. Dahil sa kasalanan, hindi niya makakaya, nagtimpi siya. Kung tutusin, tagpas na tayong lahat eh. Wala na tayong pag-asa. Pero salamat, napakabuti po ng ating Diyos. No, binigyan tayo ng pag-asa. Binigyan tayo ng pagkakataon para mapatawad tayo. Ang gagawin lang natin, tatanggapin po natin. Sasang-ayon lang po tayo sa sinasabi ng kanyang salita. Kasi dito po sabi sa John 3:16, actually ito po yung kabuuan ng Bible eh. Ito po yung sinasabing kabuuan ng Bible na pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. Sabi rito sa 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sa pag-ibig sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba tagumpay yan? Wala tayong pag-asa, bigla tayong nagkaroon ng pag-asa. Hindi ba tagumpay yan? Dapat patungo tayo sa tiyak na kapahamakan, pero inahon tayo, pinatawad tayo. Hindi ba tagumpay yan? Ito po ang pinakamagandang tagumpay na naranasan natin. Yung tayo mapatawad at linisin sa lahat ng ating kasalanan. Yung tayo po ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Yung katiyakan na meron tayong pag-asa sa pamamagitan po ng ginawa sa krus ng ating Panginoong Jesus. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam kung ano ang tagumpay para sa iyo. Pero sa sinasabi ng salita ng Diyos, ang tunay na tagumpay ay yung nasa presensya ka ng ating Panginoon. Ang tunay na tagumpay ay makukuha natin sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya pala yung unang-unang utos, di ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Mahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ang pagpapakita po ng pagmamahal nito ay sa pamamagitan ng umaasa tayo sa Kanya. At paano natin pinakita na umaasa tayo sa Kanya? Palagi tayong nananalangin at tumatawag sa Kanya. Kapatid, sa mga oras ito yung tinatawag na totoong tagumpay. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin sa ng tagumpay. Pero kagaya ng sinasabi ko, ang tagumpay ay nasa kamay ng ating Panginoon. Ang tanong, ibinigay mo ba, sumampalataya ka na ba sa pangalan ng ating Panginoong Jesus? Lumapit ka ba sa Kanya at inangkin mo na ang pag-asa mo ay nasa kabilang ng ating Panginoon? Kung hindi mo ginagawa ito, kapatid, maniwala ka, hindi mo makakamit ang tunay na tagumpay. Pero ngayon pa lang, kapatid, salamat, hindi aksidente na nakapanood mo, nakapakinig ka ng ganitong gawain. Aanyayahan kita sa isang pagtanggap at pag-amin sa harapan ng ating Panginoon upang makamtan natin ang tinatawag na tagumpay. Kung itong ninanais mo, aanyayahan kita. Pero kapatid, nakikinig ka sa mga oras ito, kagaya ng sinasabi ko, hindi isang aksidente ito.
talagang inilaan ito ng Panginoon para ang iyong buhay ay ilaan mo, ibigay mo, at isuko mo sa pangalan ng ating Panginoong Sus. Ako'y mananalangin, angkinin mo na sarili mong panalangin ito. Gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo po sa amin na marinig namin ang iyong mensahe sa gabing ito. Lord, ang totoong tagumpay ay nasa pamamagitan po ng pagbibigay ng aming buhay sa iyo at ang pagbibigay namin ng pagmamahal sa iyo. Kaya totoo pala yung sinasabi mo po, Lord, sa mga salita. Unang-unang commandment mo, mahalin ka namin ng buong puso at ng buong kaluluwa. Kaya sa mga oras na Panginoon, lumalapit po kami sa iyo, nagpapakumbaba po kami, dahil alam po namin na tanging ikaw lamang ang pag-asa namin sa buhay nito. Tinatanggap ko po at ako'y sumasampalataya na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aking pag-asa. Ikaw lamang ang tanging po pwede magbago ng aking buhay at magbigay ng totoong kahulugan ng buhay. Sino-surrender ko, nilalaan ko po ang aking buhay sa inyo, patawarin po ninyo ko sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Kapatid, sa mga oras ito, ginawa mo itong mga bagay na ito, unang-una, binabati kita dahil isang tagumpay ito. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos sa 1:12, ang sino mang sumampalataya at nanalig sa ating Panginoon ay itinuturing na anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, meron tayong karapatan. Ito po napakaganda, meron tayong karapatan na humiling, lumapit sa Kanya, tumawag sa ating Panginoon. Gawin natin ito na nanggagaling sa iyong puso. Kaya kapatid, sa mga oras ito, maaring meron kang karamdamang pisikal, ito yung pagkakataon na pwede kang lumapit sa ating Panginoon at sabihin mo sa Kanya na gusto mo ng kagalingan. Hindi madamot ang ating Diyos. Gusto niyang gumawa ng himala sa buhay mo. Pero ang tanong, naniniwala ka ba, sumasampalataya ka ba sa Kanya? Ito yung pagkakataon, no? Ito yung pagkakataon para ibigay mo sa Kanya. Kaya sa mga oras ito, mayroon kang physical na karamdaman, hilingin mo. Hilingin mo kagalingan. Sige, sabihin mo kapatid. Sabihin mo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, naririnig mo ang dalangin ng aking mga kapatid na gusto nila makalaya po sa physical na karamdaman. Yes, Lord. Maaaring may sinasabi mga doktor na wala ng pag-asa, pero sa inyong mga kamay, mayroong pag-asa. Mayroong tagumpay. Umaasa po kami at kami nananalig na pwede mo baguhin ang aming present situation, ang aming physical na karamdaman. Pwede kang gumawa ng himala dahil ikaw nagmamayari ng aming buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Kaya na rin, mayroon kayong problema ng iyong asawa, yung tinatawag po nating relationship, mayroon kayong emotional problem, may problema ka sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela. Ito yung pagkakataon. Hilingin mo sa Panginoon na matuto tayo, na magpatawad, at matuto rin tayong humingi ng tawad. Yes, Lord. Bigyan tayo ng puso na ibaba natin yung ating pride. Dahil tayo mismo pinapatawad ng ating Panginoon sa lahat ng ating pagkakamali, sa lahat ng ating pagkukulang. Huwag tayo maging madamot na magbigay ng patawad at humingi ng tawad. Huwag tayo mahiya. Huwag tayo mahiya. Dahil ang ating Panginoong Hesus, palaging tayo, binigyan tayo ng chance. Dapat magbigay din tayo ng chance sa ibang mga tao. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan po kami, Panginoon. Hindi namin kaya sa sarili naming lakas. Mataas ang pride namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Biba namin ang aming pride. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, tinataas din po namin sa iyo mga bagay na nagiging hadlang para totoong makasamba kami sa iyo, totoong makapaglingkod kami sa iyo. Alisin po niyo, Panginoon, yung mga bagay na magiging hadlang para kami ay totoong makapag-serve sa inyo. Yes, Lord Jesus. Anumang klase ng idolatry, witchcraft, horoscope, o maraming klase ng bisyo na sumisira sa aming katawan, tulungan niyo po kami, Panginoon, makalaya rito. Dahil itong katawan na ito ay inyong templo, kagaya ng sinasabi po ng iyong salita. Ang inyong Espiritu Santo ay mananahan sa aming physical na katawan, pero hindi mangyayari ito kung inaabuso namin, pinababayaan namin ang aming physical na katawan. Yes, Lord Jesus.
umaasa po kami sa iyo na ikaw ang magpapalaya sa amin sa lahat ng klase, lahat ng hadlang para makapag-serve kami sa iyo ng totoo. Lahat ng mga bagay, pakialis po, Panginoon, para totoo makapag-serve kami sa iyo ng totoo. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, meron sa mga oras ito, kapatid, maaaring nahihirapan ka financially, ito yung pagkakataon. Dahil sabi ng Panginoon, siya magsusupply ng ating pangangailangan. Sabi nga niya, yung ibon, lumilipad, hindi nagtatrabaho, pero pinapakain niya. Of course, hindi ko sinasabi na hindi ka magtatrabaho, pero bibigyan tayo ng chance ng Lord para makapasok tayo sa lahat ng klase na pwede natin pasukan. Tulungan tayo ng Lord na meron tayong pagkakitaan para i-support sa ating pangangailangan. Kasi mismo si Lord ang nagsabi na hindi niya tayo pagkukulangin. Ang tanong lang, ititiwala ka ba sa Kanya? At kung mayroong mga resources na binibigay sa atin, tulungan tayo ng Diyos na gamitin natin ang tama ito. Huwag tayo maging bulagsak. Bagkus, lahat ng mga resources na binibigay sa atin, na gusto niya i-enjoy natin, gamitin natin ayon sa sinasabi po ng Kanyang salita. Yes, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Mga kapatid, sige kapatid, sabihin mo sa atin, Panginoon, may pangangailangan ka pinansyal, gusto ng Lord ibigay lahat ng pangangailangan natin. Ayaw ng Lord na maging parang pulubi tayo na namamalimos. Hindi gusto ng Lord yan. Ang design ng Lord, maging channel of blessing tayo. Gamitin tayo. Ang tanong lang, magiging channel of blessing kaya talaga tayo pag tayo pinagpala ng Diyos. Gusto ng Diyos gamitin natin ng tama ang lahat ng resources na pinagkaloob niya sa atin. Panginoon, salamat din sa mga kapatid ko nagdiriwang ng kaarawan o maaaring anniversary. Murihin na Panginoon, salamat Lord sa inyo dahil ito isang tagumpay na ibig sabihin binigyan nyo na naman na extension ng buhay ang bawat isa, extension ng pagsasama ng mag-asawa. Salamat po, ito po ay isang klase rin ng tagumpay. Tagumpay na pinagpapala mo po kami para makita, maging showcase kami ng iyong pagpapala. Maraming salamat po. Gaya na rin Panginoon, muli ang aming bansa, ikaw nakababatid, ikaw nakakalam. Maraming mga gulo na nangyayari, maraming labanan na nangyayari. Wala po kaming kayang ipagmalaki, ipagmayabang, kundi ang aming pananampalataya at pananalig sa inyo. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na palaging malagay sa isip po namin ang tagumpay ng bansang ito ay nasa inyong mga kamay. Kaya bigyan niyo po kami ng mga leader na totoo may takot po sa inyo. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Magawa po nila sa lokal, national, magawa nila ang tungkulin nila na para po sa inyo. Ganyan na rin, Panginoon, pagpalain mo rin ang aming mga kapulisan, mga sundalo, na siyang ginagamit mo para sa peace and order, nagpapatupad ng batas. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, kapag ang pamunuan ng kapulisan at ng mga sundalo ay may takot po sa inyo, magpatuloy na magkakaroon po ng peace and order sa aming bansa, which isa po ito sa tinatawag po na tagumpay. Pag mga tahimik at walang gulo sa bawat bansa, sa bawat lugar, ay mayroon pong kasabihan na ito po ay isang uri ng tagumpay. Ibig sabihin, papasok ang lahat ng investor, papasok ang lahat ng pwedeng mamuhunan, dahil nakikita na ito ang tanging pag-asa. Muli, Panginoon, lumalapit din po kami sa inyo, tinataas din po namin, Panginoon, sa inyo ang bansang Israel. Dahil ito mismo nagsabi, ang sino magpala sa bansang Israel ay yung pagpapalain. Kaya ngayon pa ng Panginoon, inaangkin po namin na igagawad mo ito sa bansang Israel. Panginoon, sa gabing ito, muli nagpupuri, nagpapasalamat po kami. Dahil alam po namin na lahat ng aming ginawa sa gabing ito ay isang tagumpay na nanggaling po sa iyo. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na totoong mahalin po namin kayo ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa na patuloy na kami umasa sa iyo. Kaya nga po Lord, tumatawag kami, lumalapit po kami sa iyo at inaangkin namin na ngayon pa lang, lahat, dinilig mo itong panalangin ito kasi ito po pagpapakita na gusto mo kami bigyan ng tagumpay. Muli, maraming salamat po. Ang lahat ng ito, hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen.